75 taong gulang na ako ngayon at halos wala na akong maalala na sino mang naroon noon maliban sa Reyna. Sa loob ng ilang nakamamatay na minuto, tila tumigil ang buong mundo habang si Reyna Camila ay lumitaw ng live sa telebisyon. Maputla ang kanyang mukha na para bang nawala ng dugo at nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang isinakripisyo sa buong buhay niya ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata habang binabasa ang pahayag ng pagbibitiw sa trono ni Haring Charles. Bumalot sa paligid ang isang tensyong napakabigat at halos hindi makahinga. Walang sino man ang lubos na makaintindi kung ano talaga ang naganap sa likod ng mga saradong pintuan ng Buckingham Palace. Ngunit ang mga impormasyong unti-unting lumalabas ngayon ay sapat upang magdulot ng panginginig sa gulugod. Ayon sa mga pagtagas ng impormasyon mula sa loob ng palasyo, nagsimula ang lahat sa isang umagang tila karaniwan lamang. Subalit biglang dumating ang isang grupo ng matataas na opisyal, dala ang isang selyadong top secret dossier na naglalaman ng impormasyong hindi lamang nagbabanta sa pambansang seguridad, kundi tumatama rin ng direkta sa kontrobersyal na nakaraan ni Camila. Sa loob lamang ng ilang oras, ang buong makinarya ng monarkiya ay isinailalim sa emergency mode. Agarang ipinatawag si Prinsipe William at ipinaalam sa kanya na aakyat siya sa trono sa mismong araw na yon, habang si Catherine naman ay naiwan na lubhang nabigla sa napakabilis at nakalilitong paglilipat ng kapangyarihan. Ano na nga ba ang laman ng dossier na iyon na napakalakas upang pilitin si Charles na agad isuko ang trono? At si Camila, ang babaeng tila nawalan ng lahat sa isang iglap, isa lamang ba siyang biktima ng isang walang awang paglilinis sa loob ng palasyo? O hawak niya ang isang lihim na maaaring magpabagsak sa paghahari ni William sa paraang walang sinuman ang nakapaghanda? Ang bukang liwayway ng isang araw sa kalagitnaan ng Abril ay dahan-dahang bumalot sa luntiang mga damuhan ng Buckingham Palace. Pinapaliguan ng ginintuang liwanag ang sinaunang mga pader na bato. Mga pader na nakasaksi na sa hindi mabilang na pag-angat at pagbagsak ng mga tao sa kasaysayan. Sa kanyang pribadong silid-aralan, si Haring Charles III, ang monarkang buong buhay na naghintay sa sandaling maisusuot niya ang korona, ay tahimik na humihigop ng kanyang nakasanayang tasa ng Earl Grey tea. Siya ay isang lalaking malalim mag-isip, sensitibo sa agos ng panahon, at palaging pasan ang mabigat na bigat ng pagmamana ng trono. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, sa kanyang marangyang dressing room, sinisimulan naman ni Reyna Camila ang kanyang araw nang may karaniwan niyang katahimikan at kontrol. Ang babaeng minsang kinamuhian bilang pinakakinasusok lamang ikatlong panig sa Britanya ay nagtiis ng ilang dekada ng galit ng publiko upang maabot ang pinakamataas na posisyong katabi ng lalaking kanyang minahal. Para kay Charles, si Camila ay higit pa sa isang asawa. Siya ang tanging sandigan niya, ang nag-iisang taong tunay na nakaunawa sa bawat paghinga, bawat pangamba, at bawat bigat na kanyang dinadala. Ang kanilang kwento ng pag-ibig na umabot sa mahigit kalahating siglo, mula sa mga lihim na pagkikita noong dekada 1970 hanggang sa kanilang opisyal na kasal noong 2005 ay naging pundasyon ng kanyang emosyonal na katatagan habang nasa trono. Ngunit ang katahimikan ng umagang iyon ay isa lamang marupok na ilusyon. Biglang umalingaw-ngaw ang mabibigat at nagmamadaling yapak sa makintab na sahig na kahoy ng pribadong pasilyo. Winawasak ang payapang kapaligiran. Nang walang karaniwang formal na anunsyo mula sa butler, isang grupo ng matataas na opisyal mula sa Privy Council at mga pangunahing tagapayo sa seguridad ng pamahalaan ang biglang lumitaw.
Pinamumunuan sila ni Sir Edward Young, isang lalaking kilala sa kanyang kalmadong asal. Ngunit sa pagkakataong ito, abo ang kulay ng kanyang muka at malalim ang mga guhit sa kanyang noo sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Dahan-dahang ibinaba ni Charles ang kanyang tasa sa porselanang platito. Ang banayad na tunog ng pagdikit nito ay tila hindi likas na malakas sa biglang kumapal na hangin ng tensyon. Nanikip ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang itim na leather dossier na may matingkad na pulang selyo ng security service. Ang kanyang likas na pakiramdam, hinubog ng mahabang taon bilang pinuno ng estado, ay nagsabing hindi ito isang simpleng pagbisita upang pag-usapan ang opisyal na schedule o mga proyektong pangkawanggawa. Hindi umupo ang mga opisyal. Nanatili silang nakatayo na parang mga tagapagbalita ng kapalaran habang iniabot sa hari ang file na may pangalang Project Amber. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Charles habang binubuksan ang unang pahina. Sinuri ng kanyang mga mata ang tuyo at makinilyang mga linya na nagtataglay ng mapanirang lakas ng isang pampolitikang bombang atomiko. Hindi ito karaniwang national security file tungkol sa pagtagas ng impormasyon sa gitnang silangan o cyber attacks. Sa kaibuturan ng dosye ay naroon ang konkretong ebidensya, mga itim at puting larawan at mga transcript ng mga recording mula sa nakalipas na mga dekada. Mga multo mula sa nakaraan ni Camila na ginastusan ng royal family ng milyon-milyong libra at napakalaking kapangyarihan sa media upang ibaon bago pa man siya opisyal na maging bahagi ng House of Windsor. Inilantad ng mga dokumento ang isang masalimuot na lambat ng mga relasyon, lihim na pakikitungo at mga hinala ng pakikialam sa mga pasyang pampolitika noong panahong siya ay lihim pa lamang na karelasyon ni Charles. Mas nakababahala pa, ang Fin ay ninakaw ng isang hindi kilalang grupo ng mga hacker na nagbabantang ilalabas ang buong nilalaman nito sa lahat ng pangunahing social media platform sa loob ng 48 oras. Kung hindi matutugunan ang kanilang mga hinihingi, nakaramdam si Charles ng paninikip sa dibdib. Para siyang biglang dinala pabalik sa magulong dekada 1900 at 1990 nang ang pangalang Camilla Parker Bowles ay naging sentro ng galit ng publiko matapos ang pagkamatay ni Prinsesa Diana. Ilang taon ba niyang ipinaglaban na tanggapin siya ng mundo? At ngayon, sa mismong rurok ng kanilang kapangyarihan, muling bumangon ang nakaraan, mas malupit at mas madilim kaysa dati. Mula sa pasilyo, tila naramdaman ni Camila na may mali. Lumapit siya sa pinto ng silid-aralan, ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, pinigil siya ng mga Royal Protection Officer ng may malamig na paggalang. Sa makitid na siwang ng pinto, isang sulyap lamang ang nakita niya, ang mabigat na pagbagsak ng mga balikat ni Charles. Sa loob ng silid, bumigat ang paghinga ng hari. Nakatitig siya sa mga proyeksyong nagpapakita ng pinsalang idudulot ng iskandalong ito. Babagsak ng husto ang reputasyon ng monarkiya. Sasabog ng hindi mapipigilan ang kilusang republikano. At higit sa lahat, ang dangal ni Camila, ang babaeng ipinangako niyang poprotektahan hanggang sa kanyang huling hininga, ay tuluyang madudurog sa bigat ng paghatol ng publiko. Kapag lumabas ito, paus na sabi ni Charles, basag ang tinig sa loob ng silid na napapalibutan ng mga larawan ng kanyang mga ninuno, na tila nakamasid sa kanya sa tahimik na paghusga. Tapos na ang lahat, hindi lamang ang paghahari, kundi ang isang buong buhay. Nanatiling tahimik ang mga tagapayo. Isang mabigat at halos kasabwat na katahimikan. Wala silang inilahad na plano upang iligtas ito sa media. Sapagkat alam nilang sa pagkakataong ito,
Ang katotohanan ay masyadong malinaw upang matakpan ng magagandang salita. Lahat ng mata ay napunta sa pagod na monarka, na para bang hinihintay ang isang desisyong hindi kailanman inakala ni Charles na kailangan niyang gawin ng ganito kaaga. Sa labas ng pasilyo, si Camilla ay nanatiling hindi gumagalaw, pilit na nakikinig sa anumang tunog na maaring makatakas mula sa loob ng silid. Nakakatakot ang katahimikan. Hindi iyon katahimikan ng kapayapaan, kundi ang siksik na lakas ng isang paparating na unos. Sa tuwing may lumalabas na tagapayo na maputla ang muka, napapahinto ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang gamitin ang awtoridad ng titig ng isang reyna upang humingi ng mga sagot, ngunit ang natanggap lamang niya ay mga matang umiiwas at mga yapak na nagmamadaling lumayo. Ang walang salitang pagtangging yon ay mas malalim ang sugat at mas matindi ang kahihiyan kaysa sa anumang pampublikong batikos na kanyang naranasan. Sa loob ng silid-aralan, parang sinipsip ang lahat ng hangin. Nagsimulang ilahad ng mga tagapayo sa seguridad ang sunod-sunod na dokumentong handang bumagsak sa monarkiya. Ang impormasyong iyon ay higit pa sa mga lumang tsismis tungkol sa pakikiapid. Kabilang dito ang masalimuot na talaan ng pananalapi at mga lihim na kasunduan sa mga media outlet upang manipulahin ang opinyon ng publiko sa buong dekada 1990 at unang bahagi ng 2000. Inilantad ng mga ito ang isang sopistikadong kampanya upang linisin ang imahe ni Camilla. Isang kampanyang kapag nabunyag ay mag-iiwan sa publiko ng mapait na pakiramdam ng pagtataksil. Sa bawat pahinang binubuklat, naramdaman ni Charles na unti-unting dinudurog ang kanyang dignidad. Napagtanto niya na ang matagal niyang pinaniwala ang dalisay na pagsisikap ng pag-ibig ay itinayo pala sa isang pundasyong puno ng madidilim na kompromiso. Marami sa mga ito ay hindi niya lubos na nalalaman. Isang mabangis na tunggalian ang nag-aalab sa isip ni Charles. Sa isang panig ay ang kanyang hindi natitinag na pag-ibig para sa babaeng tumayo sa tabi niya sa loob ng kalahating siglo ng kaguluhan. Sa kabilang panig naman ay ang tungkulin niyang pangalagaan ang mismong pag-iral ng monarkiyang buong buhay na ipinagtanggol ng kanyang ina. Nauunawaan niyang sa oras na mailabas ang mga dokumentong ito, kakalat ang mga ito sa bilis ng liwanag, lampas sa kakayahan ng anumang public relations team na pigilan ang imahe ng isang bukas, marangal at matuwid na royal family na pinaghirapan niyang buuin ay guguho sa isang iglap. Hindi na nakayanan ni Camilla na maghintay pa. Lumapit siya sa pinto at ipinatong ang kanyang kamay sa malamig na metal na hawakan. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang mababa at nanginginig na tinig ni Charles. Hindi niya tinawag ang kanyang pangalan ng may karaniwang lambing. Sa halip, siya ay narinig niya ang isang buntong hiningang mabigat sa pagsuko. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang tinig ni Sir Edward Young, malamig na parang talim na humihiwa sa hangin, habang iminungkahi niya ang isang marahas na solusyon. Tanging isang dakilang sakripisyo lamang ang makapagpapalihis sa atensyon ng publiko at makapagliligtas sa dignidad ng monarkiya. Isang pagbibitiw sa trono upang bigyang daan ang isang mas malinis na henerasyon. Biglang binawi ni Camilla ang kanyang kamay na para bang napaso. Ang kapangyarihang kasisimula pa lamang niyang mahawakan ay biglang naging maluwag, malabo, at ilusyon lamang. Dumudulas palayo na parang usok, na paatras siya. Ang dating tiyak at matatag na tunog ng kanyang matataas na takong ay ngayon ay naging alanganin at nanginginig. Napagtanto niyang itinutulak siya sa papel ng isang korderong ihahain bilang sakripisyo.
ang bawat pagsisikap upang muling itayo ang kanyang imahe, ang bawat kahihiyang kanyang tiniis upang umangat mula sa pagiging itinakwil hanggang sa maging pinakamakapangyarihang babae sa Britanya, ay biglang nagmukhang walang saysay sa harap ng pinakamataas na pangangailangang pampolitika. Sa loob ng silid, lumapit si Charles sa malaking bintana at tumingin pababa sa patio ng Buckingham Palace. Patuloy ang mabilis at magulong takbo ng London. Ang mga tao ay naglalakad at nagpapatuloy sa kani-kanilang buhay. Walang kamalay-malay na isang napakalaking pagyanig sa kapangyarihan ang malapit ng sumabog. Banayad na hinaplos ng kanyang mga daliri ang gilid ng bintana, na para bang hinahawakan niya ang lapida ng sarili niyang paghahari. Napakalaki ng sakripisyo. Aagawin nito ang kanyang dangal, ngunit maaaring iyon na lamang ang tanging paraan upang iligtas si Camilla mula sa walang awang paglaslas ng media at upang maipasa kay William ang isang tronong buo pa rin. Mahina siyang bumulong, napakahina ng mga salitang tanging siya lamang ang nakarinig. Isa iyong mapait na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Upang mapanatili ang korona para sa dinastiya, kailangan niyang alisin ito mula sa sarili niyang ulo gamit ang sarili niyang mga kamay. At sa paggawa niyon, kailangan din niyang hubarin ang lahat ng karangalang buong hirap niyang inialay sa babaeng kanyang minahal. Ang anino mula sa nakaraan ay hindi na isang malayong alaala. Nagkaroon na ito ng anyo, matigas at malinaw, tulad ng hatol ng kamatayan para sa kanilang mga pamana sa politika. Ang pribadong silid-pulong ng Royal Council ay nababalot ng isang maputla, mabigat, at nanlilimahid na ginintuang liwanag. Nakaupo si Haring Charles sa dulo ng mahabang mesa habang ang kanyang anino ay humahaba at nag-iisa sa makintab na ibabaw ng mahogany. Mas matanda at mas nag-iisa siyang tingnan kaysa kailanman. Sa paligid niya, hindi gumagalaw ang mga tagapayo at pangunahing miyembro ng konseho. Napakababaw ng kanilang paghinga na tila halos selyado sa kawalan ng hangin ang buong silid. Sa harap ng hari ay nakalatag ang dati ng inihandang pahayag ng pagbibitiw sa trono. Ang matitigas na itim na linya sa malinis na puting papel ay tila humahamon sa natitirang kaunting pagmamataas na mayroon pa siya. Ang isip ni Charles ay naging isang larangan ng digmaan ng magkakasalungat na damdamin. Naalala niya ang maningning na seremonya ng koronasyon kamakailan lamang, ang dagundong ng mga tao sa Westminster Abbey, at ang ambisyosong mga plano para sa modernisasyon ng bansa na matagal niyang inalagaan sa loob ng mga dekada. Ngunit ang matinding takot sa ganap na pagbagsak ng monarkiya, isang senaryong si Camilla ay kakaladkarin sa liwanag at pupunit-punitin ng mga iskandalo mula sa kanyang nakaraan. Ang dumurog sa lahat ng kanyang personal na ambisyon. Ang pagtanggap sa pagbibitiw sa trono ay hindi lamang isang gawaing pampolitika. Isa itong masakit na pagsuko sa kapalaran. Nang idampi ng kanyang mga daliri ang fountain pen upang pirmahan ang kanyang pangalan, isang napakalalim na kawalan ang bumalot sa kanyang kaluluwa, na para bang siya mismo ang nagsasara sa pintuan ng kasaysayan sa mismong sandaling sa wakas ay nakapasok na siya rito. Samantala, sa masalimuot na mga pasilyo sa kabilang bahagi ng palasyo, nagsimulang maramdaman ni Camilla ang paparating na pagbagsak. Kakaibang nagulo ang pang-araw-araw na takbo ng palasyo. Nawala ang karaniwang mga kawani na laging nakabantay. Ang mga Royal Protection Officer ay nakapwesto sa mga lugar na hindi niya nakasanayan. At higit sa lahat, ang pang-araw-araw na kumpidensyal na briefing para sa reyna ay biglang tumigil. Ang kanyang likas na pakiramdam sa politika
pinatalas ng ilang dekadang pamumuhay sa sentro ng kapangyarihan, ay nagsabi sa kanya na may lihim na kasunduang nagawa na at ang kanyang pangalan ay hindi kabilang doon. Hindi na niya nakayanang panatilihin ang karaniwan niyang kalmadong anyo. Nang matapos ang pulong ng konseho, bigla siyang pumasok sa silid-aralan ni Charles. Hinarap niya ang kanyang asawa na puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa matigas na paglaban habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa likod ng isang upuan. Nanginginig na para bang yon na lamang ang pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang bumagsak. Hindi lamang niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Ipinaglalaban niya ang posisyong pinag-alayan niya ng dangal at kabataan upang makamit sa kanyang paningin. Ang pagbibitiw sa trono ay isang gawa ng kaduwagan, isang pagtataksil sa lahat ng kanilang sabay na itinayo. Hinanap niya sa mga mata ni Charles ang proteksyon, ang pangakong tatayo ito sa tabi niya laban sa buong mundo, gaya ng paulit-ulit nilang ginawa noon. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang malamig na pader na bato. Walang lambing sa mga mata ni Charles. Walang pagsisisi. Tanging hungkag na kawalan lamang ng isang lalaking matagal nang nakagawa ng huling pasya. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw, tulad ng isang sinaunang estatwa. Nakatingin sa lampas ng kanyang balikat na para bang si Camilla ay bahagi na lamang ng nakaraan. Mas malupit ang kanyang katahimikan kaysa sa anumang paratang. Hindi na niya ito tinitingnan bilang minamahal na asawa, kundi bilang isang problemang pampolitika na nalutas sa pamamagitan ng sakripisyo. Nang bahagya niyang iling ang kanyang ulo, tinatanggihan ang bawat pagtatangka ni Camilla na hikayatin siya. Nakaramdam si Camilla ng nagyayelong agos na gumapang sa kanyang gulugod. Ang lamig na yon mula kay Charles, ang pumatay sa huling kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Napagtanto niya na sa laro ng monarkiya at kaligtasan ng institusyon, maging ang pinakamalalim na pag-ibig ay isa lamang piyesang maaaring alisin sa mesa. Nanatiling nakatayo si Camilla, parang nagyelo sa malawak na silid na napapaligiran ng mamahaling antigong kagamitan at mga larawan ng maluluwalhating paghahari. Ngunit sa loob niya, pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang ginintuang libingan. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla, sa pagkaunawang napakarupok pala ng kanyang kapangyarihan. Mag-isa, sa napakalawak na katahimikan ng palasyo, pinanood ni Camilla ang mga anino ng dapit hapon na gumagapang sa matataas na bintana. Unti-unti siyang nilulunok sa ganap na kalungkutan. Ang lahat ng kanyang sinamba, ang lahat ng kanyang buong lupit na ipinaglaban upang makamit, ay ngayoy wala nang iba kundi abo, mga guho ng isang pangarap ng kapangyarihang nabasag sa mismong rurok nito. Sa apartment ni Prinsipe William sa Windsor, nabasag ang katahimikan ng matinis na tunog ng pulang telepono. Ito ang espesyal na hotline na nakalaan lamang para sa mga pambansang emerhensya. Si William, ang larawan ng kapanatagan at tungkulin, ay buong kabataang inihanda para sa korona. Ngunit palagi niyang inaasahan na ang sandaling iyon ay darating pa makalipas ang maraming taon matapos maisakatuparan ng kanyang ama ang sarili nitong mga ambisyon. Marami na siyang pinagdaanang matitinding pagkawala. Ang pagkamatay ng kanyang ina, si Prinsesa Diana, noong 1977 at ang masakit na pagkakawatak nila ng kanyang nakababatang kapatid na si Harry. Ang mga pagsubok na yon ang humubog sa kanya bilang pinakamatatag na haligi ng modernong monarkiya. Habang mabilis na bumabaybay ang makinis na itim na Bentley patungong Buckingham Palace sa ilalim ng mabigat na escort, naramdaman ni William ang paninikip ng kanyang dibdib. Sa tabi niya,
Pinanatili ni Prinsesa Catherine ang karaniwan nitong marangal at mahinahong anyo. Ngunit ang mahigpit na pagkakakapit ng kanyang mga kamay at ang mabilis na paghinga ay naglantad ng malalim niyang pagkabigla. Mula nang ikasal sila noong 2011, si Catherine ay naging minamahal na simbolo ng katatagan at malasakit. Ang pinakasikat na miyembro ng royal family sa mata ng publiko sa Britanya. Nauunawaan niya na sa oras na bumukas ang mga pintuan ng palasyo sa araw na yon, ang tahimik na buhay ng kanilang pamilya kasama ang kanilang 3 anak ay magbabago magpakailanman. Wala nang mga payapang araw sa likod ng mga pader ng kastilyo. Pagpasok nila sa audience chamber, natigilan si William sa nakita niyang anyo ng kanyang ama. Nakaupo roon si Haring Charles III. Mas maliit ang tingin kaysa kailanman sa mataas na upuang velvet. Namumula ang kanyang mga mata na para bang dumaan siya sa isang espiritual na pagbitay. Nang ilagay sa harap ni William ang buod ng Project Amber at ang pasya ng pagbibitiw sa trono, naramdaman niyang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ito mapayapang paglilipat ng kapangyarihan. Isa itong desperadong pagtakas upang maiwasan ang ganap na pagbagsak. Nanatiling hindi gumagalaw si William, nakatitig sa dosye. Kumunot ang kanyang noo. Nahati ang kanyang isip sa pagitan ng matinding galit sa mga pagkakamali ng nakaraang henerasyon na nagtulak sa monarkiya, sa bingit ng kapahamakan, at ng banal na tungkuling utang niya sa trono. Tumingin siya kay Catherine at nakita ang malalim na pagkabalisa sa kanyang mga mata. Wala sa kanilang dalawa ang handang maging hari at reyna sa gitna ng ganitong nagngangalit na iskandalo. Ang papel ng tagapagmana ay dapat sanay isang mahabang landas na unti-unting tinatahak. Ngunit ngayon, ito ay bigla itong naging isang kailaliman na walang ilalim. Isang bangin na sa pilitan nilang kailangang talunan upang punan ang bakante sa kapangyarihan. Ang mga tagapayo ng pamahalaan at mga opisyal ng palasyo ay kumikilos sa paligid niya na parang mga makinang walang damdamin, inilalatag ang mga legal na proseso para sa agarang koronasyon. Ang pagmamadali ay sinadya. Kailangan nilang lumikha ng isang fait accompli, isang katotohanang naganap na at hindi na mababawi upang patahimikin ang anumang maaring ilabas ng mga hacker. Pakiramdam ni William ay isa siyang piyesa sa chess na itinutulak sa ibabaw ng tabla ng malalaking kalkulasyong pampolitika. Wala pa siyang panahon upang magluksa para sa kanyang ama o aliwin ang kanyang asawa. Ngunit naroon na siya, itinutulak na maging bagong simbolo ng integridad. Bawat hakbang na ginagawa ni William patungo sa mesang kinalalagyan ng St. Edward's Crown na agarang dinala mula sa Tower of London ay mabigat na parang tingga. Tinitigan niya ang kumikislap na mga hiyas. Hindi na sumisinag mula sa mga ito ang kagandahan ng kapangyarihan. Sa halip, para itong mga basag na salamin na sumasalamin sa mga bitak sa loob ng kanyang sariling pamilya. Nauunawaan niya na mula sa sandaling tumango siya bilang pagtanggap, hindi na siya magiging isang anak lamang o isang asawa. Siya ay magiging buhay na sagisag ng isang institusyong nakikipaglaban para sa sarili nitong kaligtasan. Marahang ipinatong ni Catherine ang kanyang kamay sa balikat ni William. Maliit na kilos lamang iyon, ngunit taglay nito ang di nakikitang lakas ng pagkakaisa. Huminga ng malalim si William habang nararamdaman ang lamig ng hangin ng palasyo na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Unti-unting tumigas ang kanyang mga mata habang ang dating lambot ay napalitan ng matibay na pasya ng isang monarkang hinubog ng krisis. Hindi siya tatakas.
Alam niyang kung aatras siya, guguho ang House of Windsor sa ilalim ng aninong iniwan ni Camilla. Kung ito ang kinakailangan upang protektahan ang kinabukasan ng bansa at ang kaligtasan ng monarkiya, hindi ako tatalikod. Tahimik niyang sinabi sa sarili kahit naninikip ang kanyang lalamunan. Iniunat ni William ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang gilid ng korona. Isa itong formal na pagtanggap sa kapalarang hindi niya hinangad, ngunit hindi na niya matatakasan. Sa labas ng bintana, nagsimulang magtipon ang maiitim na ulap, tinatakpan ang mahinang liwanag ng hapon sa ibabaw ng London. Sa loob ng Buckingham Palace, lalong bumigat at naging mapang-api ang kapaligiran. Isang katahimikang tila may amoy ng kamatayan ang bumalot sa bawat pasilyo sa mga sandali bago ang live broadcast. Ang mga technician sa telebisyon ay gumagalaw na parang mga multo. Maingat na inaayos ang mga kagamitan habang ang mga ilaw ng studio ay walang awang nagliliyab, inilalantad ang bawat kulubot at bakas ng pagod sa mukha ng mga sangkot. Hawak ng buong mundo ang hininga nito. Bilyon-bilyong mata ang nakatutok sa kani-kanilang mga screen habang sabay-sabay na pinutol ng malalaking network ang karaniwang programa upang ipalabas ang isang emergency announcement mula sa British Royal Family. Nakaupo si Haring Charles III sa harap ng mga kamera habang ang kanyang unipormeng militar ay tila mas mabigat pa kaysa tingga. Hindi niya hinarap ang lente bilang isang monarkang naglalabas ng kautusang maharlika, kundi bilang isang lalaking binabasa ang sarili niyang hatol. Nang sa wakas ay umalingaw-ngaw ang kanyang paos na tinig, inanunsyo niya ang kanyang pagbibitiw sa trono para sa mas malaking kabutihan ng bansa at para sa katatagan ng monarkiya. Isang di nakikitang alon ng pagkabigla ang kumalat sa iba't ibang kontinente. Bawat salita ay maingat na pinakinis. Walang binanggit tungkol sa madidilim na lihim o sa security dossier. Ngunit ang malamig at pinal na tono ng kanyang pananalita ay lumikha ng napakalawak na bangin ng pagdududa. Nakatayo sa tabi niya, sa gilid ng liwanag ng spotlight, si Camilla. Ito ang pinakawasak na sandali ng pagbagsak sa kanyang buhay. Perpektong inayos ang kanyang anyo sa formal na kasuotan, ngunit kahit ang makapal na patong ng makeup ay hindi maitago ang pagkabigla at pait na umaalimpuyo sa loob niya. Ang kanyang mga mata na minsang puno ng kumpiyansa ng isang babaeng sa wakas ay nagtagumpay, ay ngayon nanginginig sa kawalan ng katiyakan sa loob ng marangyang silid. Nararamdaman niya, segundo bawat segundo, ang kapangyarihang dumudulas mula sa kanyang mga daliri. Ang titulong reyna na binayaran niya ng kanyang kabataan at ng puot ng isang buong bansa ay naging isa na lamang lumang tatak mula sa nakaraan. Ang pagbagsak ni Camilla ay hindi dumating sa pamamagitan ng mga luha o sigaw. Dumating ito bilang isang tahimik na pagkabasag mula sa loob. Habang pinagmamasdan niya ang pinirmahang pahayag ng pagbibitiw sa trono, naunawaan niyang hindi lamang posisyon ang nawawala sa kanya, kundi ang buo niyang dangal. Bagamat nakatago ang opisyal na dahilan ng pagbibitiw, ang agarang pagtanggal sa lahat ng kanyang royal titles sa pinagsamang pahayag ay isang hudyat na imposibleng hindi mapansin. Hindi magtatagal bago pagdugtong-dugtungin ng matalas na publiko ang mga pangyayari at direktang ibagsak sa kanyang paanan ang sisi. Nakatayo siya roon, naliligo sa artipisyal na liwanag ng mga ilaw. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay matagal nang bumagsak sa kailaliman ng kahihiyan. Sa rurok ng minadaling seremonya ng pagsunod sa trono, humakbang pasulong si William. Ang kanyang pagdating ay parang malamig na hanging humihip
sa ibabaw ng abo ng lumang paghahari. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ama upang tanggapin ang korona sa isang pinaikling ngunit taimtim na ritual. Nang ipatong ang St. Edward's Crown sa ulo ni William, bumagsak ang isang katahimikang halos nakakasakal. Minarkahan nito ang wakas ng isang panahon at ang pagsilang ng panibago. Sa sandaling iyon, hindi na malayang napaatras si Camila. Lumalayo mula sa sentrong liwanag ng spotlight. Maliit lamang ang kilos na iyon, ngunit napakalalim ng simbolismo. Ang kanyang permanenteng pag-urong mula sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Mula sa pagiging pinakamakapangyarihang babae sa kaharian, bigla siyang naging isang nakalimutang dating reyna. Sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan, hindi na lamang pagkabigla ang nasa kanyang mga mata. Unti-unti itong naging malamig na kislap ng hinanakit. Tinitigan niya ang likod ni William, ang marangal na pagtatanghal ng ama at anak, na para bang isinasaayos nila ang mukha ng monarkiya upang iligtas ang karangalan nito. At sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, nabuo ang isang tahimik na panata. Ang pagbagsak na ito ay maaaring tanda ng wakas ng isang paghahari. Ngunit para kay Camila, maaari itong maging simula ng isang mapait na paghihiganting dadalhin niya hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Ang mga aftershock ng live broadcast ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong London na parang di nakikitang tsunami. Sa likod ng mahigpit na nakasarang mga pintuan ng Buckingham Palace, ang makinarya ng isang bagong paghahari ay nagsimula ng umikot sa napakabilis na bilis, malamig, walang awa, at hindi nagpapatawad. Nakatayo si Haring William Ikalima sa tabi ng bintana ng Grand Room. Nakatingin pababa sa dumaraming taong nagtitipon sa likod ng mga bakal na rehas. Hindi na siya ang lalaking puno ng pag-aalinlangan. Ang unipormeng militar na suot niya ngayon ay nagdadala ng ibang bigat. Ang bigat ng isang haring kasasagawa lamang ng masakit na operasyon upang alisin ang tumor ng iskandalo at iligtas ang katawan ng monarkiya. Kumikilos si William sa paligid ng kanyang mesa nang may tiyak na autoridad. Pinipirmahan ang mga unang administratibong dokumento na naglalayong patatagin ang mga pamilihang pinansyal at bigyan ng katiyakan ang mga bansa ng Commonwealth na uunawaan niyang upang maitaboy ang lahat ng pagdududang bumabalot sa nakaraan ng kanyang ama at ni Camila. Kailangan niyang maging ganap na simbolo ng kalinawan at katapatan. Sa tabi niya, tahimik na inaayos ni Catherine ang mga file. Wala siyang sinasabi, ngunit ang kanyang kalmadong presensya at ang marahang pagpapatong ng kanyang kamay, paminsan-minsan sa mahigpit na nakakuyom na kamao ng kanyang asawa, ang nagsilbing huling pandikit na humahawak sa imahe ng royal family sa mata ng publiko. Samantala, sa isang madilim na sulok ng palasyo, sa isang madilim na sulok ng palasyo, kung saan hindi na kayang tumagos ng sikat ng araw sa mabibigat na kortinang velvet, sinisimulan ni Camila ang mga unang oras ng isang buhay na tila nakalimutan na ng lahat. Nakaupo siya nang hindi gumagalaw sa harap ng kanyang dressing table, nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng hinubaran ng lahat ng kanyang karangalan. Wala na ang magagalang na salita mula sa mga tagapaglingkod. Wala na ang maingat na inihandang mga iskedyul at opisyal na lakad. Ang kanyang pag-atras ay hindi isang pahinga, hindi isang bakasyon, kundi isang uri ng pagpapatapon sa loob mismo ng puso ng kaharian. Dahan-dahang inalis ni Camila ang kanyang mamahaling mga alahas, ang mga simbolo ng kapangyarihang buong buhay niyang inipon. Bawat kwintas,
Bawat pares ng hikaw na diamante ay bumagsak sa ibabaw ng kahoy na mesa na may matinis at tuyong tunog. Umaalingaw-ngaw na parang mga katok ng kapalaran. Ang pait na kanyang nararamdaman ay hindi lamang nagmumula sa pagkawala ng kanyang titulo. Mas malalim pa roon ang sugat, ang pagkaunawang pinili ni Charles ang trono kaysa protektahan siya hanggang wakas. Ang tahimik na pagtataksil na yon ay dahan-dahang tumagos sa kanyang isip na parang mabagal na lason. Binabago ang sakit tungo sa isang malalim at namumuong hinanakit. Nadaplisan ng kanyang kamay ang mesa kung saan nakakalat pa rin ang ilang piraso ng mga headline. New King saves the monarchy. Isang malamig at bahagyang ngiting puno ng paghamak ang sumilay sa kanyang mga labi, na nagsisimula ng magmukhang tuyo at walang buhay. Sa labas, sina William at Catherine ay lumabas sa balkonahe ng palasyo. Sa unang pagkakataon,